Ang simoy ng hangin sa gabi na may dalang matamis na amoy ng jasmine at handa na inumin ay tila isang malumanay na bulong ng paparating na kaganapan. Ngunit sa puso ni Araceli, oras sa tawag ng marami, wala nang mas hihigit pa sa kagalakan ng araw na yon. 30 taon siyang nabuhay at bawat taon ay tila hagdanan patungo sa isang pangarap na ngayon ay abot kamay na niya. Pinaglalaanan niya ang bawat sulok ng kanilang mansyon ng pagmamahal, lalo na para sa kanyang asawang si Gideon at sa kanilang munting bituing si Sophie. Maingat niyang inilagay ang huling palamuti sa ibabaw ng mahabang mesa, ang kanyang mga daliri, sanay sa paghawak ng mga marupok na bagay. Isang larawan ni Sophie ang nakita niya. Nakangiti habang hinahabol ang isang paru-paro. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang tanging hiling niya sa kanyang kaarawan ay ang patuloy na kapayapaan at kaligayahan ng kanyang pamilya. Iyon ang kanyang kayamanan. Mas mahalaga pa sa anumang kislap ng diamante o halaga ng salapi. Bumalik siya sa silid-tulugan ni Sophie. Ang tunog ng kanyang paglakad ay halos hindi marinig sa makapal na carpet. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na nakahiga sa kama. Yakap ang paborito nitong stuffed toy. Marahang umupo si Ara sa tabi ng kanyang anak. Hinaplos ang malambot na buhok nito. Ito ang kanyang munting mundo, ang dahilan ng bawat tibok ng kanyang puso. "Mommy, can you read the butterfly story again?" Mahina ang boses ni Sophie, nagising sa init ng haplos ng kanyang ina. Ngumiti si Ara. Kinuha ang libro sa gilid ng kama. "Of course, my little butterfly." Binuksan niya ang libro at sinimulang basahin ang kwento ng isang paru-paro na lumipad ng malayo para maghanap ng bagong bulaklak. Habang nagbabasa, humigpit ang yakap ni Sophie sa kanya. "Mommy, I'll take care of you forever, promise." Bulong ni Sophie bago muling pumikit. Ang kanyang munting pangako ay musika sa tainga ni Ara. Ang mga salitang yon ay tila pangako ng kaligtasan, isang sumpa laban sa lahat ng posibleng unos ng buhay. Isang matinis na tunog ng doorbell ang naghatid kay Ara pabalik sa realidad. Dumating na si Alexia, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngumiti si Ara. Pilit binubura ang bahid ng pagtataka sa kanyang isip. Sa mga nagdaang buwan, tila may iba na sa tingin ni Alexia sa kanya. Isang anino na hindi niya maintindihan. "Happy birthday, bestie!" Sigaw ni Alexia. Dala-dala ang isang mamahaling kahon. "This is for you. Something expensive for my beautiful friend." Binuksan ni Ara ang kahon. Isang bote ng pino at mabangong pabango ang bumungad sa kanya. Nagulat siya. Ito ang paboritong pabango ni Gideon. Ang amoy na gusto nitong ipaamoy sa kanya. "Wow, Alexia. You really know what Gideon likes." Gumiti si Alexia, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Para mas amuyin ka ni Gideon, of course. You deserve all the attention, friend." Ang mga salitang yun ay tila pinahira ng pulot, ngunit sa tainga ni Ara, mayroong kakaibang pait na naiwan. Hindi niya gaanong pinansin ang pakiramdam na yon. Ang kanyang isip ay nakatuon sa selebrasyon. Ilang sandali pa, dumating si Gideon. Ang kanyang matikas na tindig ay pumupukaw ng mga tingin. Hinalikan niya si Ara sa pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay malamig at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng pasilyo. "Happy birthday, my queen. Everything is perfect, just like you." Ang kanyang mga salita ay tila isang performance binuo para sa mga panauhin na nagsisimula ng dumating. Nagsimula ang party. Ang musika ay pumailan lang sa hangin. Ang mga tawanan ay naghalo-halo sa mga tunog ng mga basong nagtatama. Sa gitna ng lahat, tila merong mabigat na kurtina na unti-unting bumababa sa paligid ni Ara na tila naghihiwalay sa kanya mula sa kagalakan. Nagbigay ng talumpati si Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila totoo. "Si Ara ang ilaw ng tahanan namin, ang pinakamagandang asawa
at pinakamabuting ina. She's simply perfect. Ngunit sa bawat papuri, tila may isang tusok na karayom sa puso ni Ara. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sinseridad, ngunit tanging makintab na kawayan lamang ang nakikita niya. Dumating ang oras para hipan ng kandila sa dambuhalang cake. Lumapit si Ara sa mesa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit habang papalapit siya, isang malakas na pagyanig ang naramdaman niya mula sa ilalim ng mesa, kasunod ng isang nakakabinging ingay ng pagbasag ng mga bagay. Bumagsak ang mga ilaw at ang buong silid ay nilamon ng dilim at init. Ang huling narinig ni Ara ay ang matinis na sigaw ni Sophie na tila hinihila siya pababa sa isang walang katapusang bangungot. Ang huli niyang nakita bago lamunin ng dilim ay ang anino ni Alexia na nakatayo sa di kalayuan, sa gilid ng nagliliyab na kaguluhan. Hindi ito natatakot, hindi ito naguguluhan, kundi tila nagtatagumpay. Isang kislap ng matinding galak ang tila sumilay sa kanyang mga mata. Isang galak na tila nagdiriwang sa pagbagsak ng lahat ng itinayo ni Ara. Ito ba ang wakas? O simula pa lamang ng mas malalim na pagkawasak? Ang dilim ay tila kumapit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, mabigat at walang hangganan. Unti-unting nagbalik ang katinuan ni Ara, ngunit hindi ito malinaw. Tila isang manipis na kurtina ang naghihiwalay sa kanya mula sa realidad. Ang simoy ng gamot ay lumukob sa kanyang ilong, at ang bigat ng benda sa kanyang muka at katawan ay nagpapaalala sa kanya ng bangungot na pinilit niyang limutin. Nagising siya sa isang pribadong silid sa ospital. Ang puting kisame ay tila walang hanggan. Ang unang pangalan na nabuo sa kanyang isip ay Sophie. Ang kanyang mga labi ay mabigat, ngunit pinilit niyang bumulong. Sophie! Nasaan si Sophie? Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Halos hindi marinig. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit tila ito ay may sariling isip, ayaw sumunod. Isang nurse ang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng awa, ngunit ang mga mata ni Ara ay naghahanap ng kasagutan, hindi pakikiramay. Bumukas ang pinto at doon pumasok si Gideon. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila nakatingin sa isang estranghero. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Ara, hindi niya hinaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang pagdating ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi isang mas matinding kirot. Ara, anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagkasuklam. Pinahiya mo ako sa buong mundo. Ang pinaplano kong negosyo nasira dahil sa insidenteng ito. Parang isang suntok ang tumama sa dibdib ni Ara. Hindi ba niya nakikita ang sakit sa kanyang mga mata? Hindi ba niya nararamdaman ang init ng lagnat na kumakain sa kanyang katawan? Ang unang inaalala niya ay ang kanyang reputasyon, hindi ang kalagayan ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang hangin ay tila hindi na makapasok sa kanyang baga. Ang mga salita ni Gideon ay mas masakit pa sa mga sugat na nakabalot sa kanyang mukha. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkabigla nang pumasok ang isang lalaki na may suot na puting uniforme. Mrs. Montemayor, simula niya, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Dahil sa trauma na inyong naranasan, kayo po ay nagpapakita ng severe psychological distress at delusions. Para sa inyong kapakanan at ng inyong pamilya, kinakailangan ang agarang pagpapagaling. Tinitigan ni Ara ang doktor. Hindi niya ito kilala. Saan ang tunay na doktor na nag-asikaso sa kanya mula sa simula? Saan ang mga taong nagsabi na magiging maayos ang lahat? Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi niya maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Kasunod nito, inilapit si Sophie sa pintuan, nakayakap sa braso ni Alexia. Ang mga mata ni Sophie ay puno ng luha. Ang kanyang munting kamay ay inaabot kay Ara. "Mommy! Mommy!" Sigaw ng bata. Ang kanyang tinig
ay naglalakbay sa kaibuturan ng puso ni Ara. "Sophie ko!" Sumigaw si Ara, pinilit na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila nilamon ng lupa. Ang kanyang mga ugat ay tila pinutol, walang lakas. Mabilis na hinila ni Gideon si Sophie papalayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkasuklam. "Hindi ka makakabuti sa anak mo. You're a monster, Ara. Matakot sa'yo ang bata." Napakasakit. Ang mga salita ni Gideon ay tumagos sa kanyang puso. Pilit na pinapatay ang lahat ng pag-asa. Hindi siya isang halimaw. Siya ang ina ni Sophie. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak. Sabihing mahal na mahal niya ito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Inabot ni Gideon kay Ara ang mga papeles. "Pirmahan mo ito. Ito ay para sa temporary full custody ko at para ka pumasok sa isang wellness facility. Para magpagaling ka." Pilit niyang ipinipilit ang ballpen sa kamay ni Ara. "No, hindi ako pipirma." Mahina niyang tanggi. Ang kanyang hininga ay halos wala na. "Don't be difficult, Ara," sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay tila may babala. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang nurse at tinurukan si Ara ng pampakalma. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Ang kanyang katawan ay bumigat. Habang nilalamon siya ng kadiliman, kinanta niya ang paboritong lalabay ni Sophie. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumabas. Ito ang kanyang huling regalo sa kanyang anak. Isang tahimik na himig na umaasang maririnig ng kanyang munting puso. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay, ang imahe ni Sophie ang huli niyang nakita sa kanyang isipan. Dinala si Ara sa isang ambulansya. Ang kanyang katawan ay inilagay sa loob na tila isang walang buhay na kargamento. Bago isara ang pinto, nakita niya si Alexia na lumapit kay Gideon. Inabutan ni Alexia si Gideon ng panyo at magkasabay silang pumasok sa kanilang mamahaling sasakyan. Isang tanawin ng pagtataksil at tagumpay na tila isang huling paalam sa kanyang dating buhay. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang kaluluwa ay sugatan. Ang paggising ni Ara ay hindi nagdala ng liwanag. Bagkus, mas matinding kadiliman ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng ambulansya ay tila nagpatuloy sa kanyang mga tainga. Isang paulit-ulit na himig ng pagkawala. Hindi ito ospital. Ang silid ay maliit, may bahid ng amag sa dingding, at ang bintana ay may bakal na rehas, tila isang kulungan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng pinagsamang luma at gamot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ito ang wellness facility na sinasabi ni Gideon, isang luma at nakakatakot na sanitarium na malayo sa syudad, nakatago sa gitna ng mga nagtataasang puno, tila kinain na ng panahon. Araw-araw, ganito ang kanyang buhay. Isang nurse na may malamig na tingin ang nagbibigay sa kanya ng tableta, pilit na ipinapainom. "Para sa iyo po ito, ma'am," ang kanilang laging sinasabi. Ngunit ang epekto ay tila laso na humihigop ng kanyang lakas. Ang kanyang mga kaisipan ay nagiging malabo. Ang kanyang mga alaala ay nagiging parang ulap. Mahirap kumain, mahirap matulog, mahirap mag-isip. Ang kanyang katawan ay tila isang manika na nawalan ng pisi, walang kontrol sa sarili. Ang mga nurse na dapat ay tagapag-alaga ay mas nagmumukhang mga bantay. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw niya, tila naghihintay ng anumang paglabag. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang malinaw na pangalan ang patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Sophie, ang kanyang anak, ang tanging liwanag sa kanyang nagdilim na mundo. Isang hapon, nang maramdaman niya ang kaunting linaw sa kanyang pag-iisip, pinilit niyang gumapang papunta sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang kama. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang lumang bolpen. Hindi niya alam kung paano ito dumating doon, ngunit ito ang kanyang pagkakataon. Nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat letra
ay isang patak ng kanyang luha at pagmamahal. Mahal kong Sophie, anak ko, kung nababasa mo ito, gusto kong malaman mo na hindi ka kailanman iniwan ni Mommy. Naaalala mo ba ang kwento ng paru-paro? Na kahit anong layo ng lipad nito, lagi itong babalik sa bulaklak na mahalaga sa kanya. Ikaw ang bulaklak ni Mommy. Babalik ako. I promise. Ngunit hindi niya natapos ang liham. Isang nurse ang biglang pumasok sa silid. Ang kanyang tingin ay matalim. Agad nitong kinuha ang papel sa kanyang kamay. Para sa kapakanan mo rin ito, ma'am. Hindi ka pa handang makipag-ugnayan sa laba. Ang liham na naglalaman ng lahat ng pag-asa niya ay nawala sa isang iglap, tila isang panaginip na mabilis na naglaho. Isang panibagong alon ng sakit ang bumalot sa kanya. Mas masakit kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Isang araw, isang bagong pasyente ang dinala sa kanyang tabi, isang matanda at payat na babae na ang mga mata ay may taglay na kalungkutan. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagpapagaling, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Mahina ang boses ng matanda, ngunit ang bawat salita ay tila isang butil ng pag-asa. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang tita Meli sa Baguio, isang dating nurse na tumutulong sa mga taong inaapi, sa mga taong nawalan ng pag-asa. Ang pangalang Tita Meli ay tila isang munting kandila na nagliyab sa dilim ng kanyang pagdurusa. Baguio. Mayroon pa palang mundo sa labas ng mga pader na ito. Mula noon, tila nagkaroon ng panibagong lakas si Ara. Pinilit niyang mag-isip. Ang mga gamot, iyon ang bumabato sa kanyang pag-iisip. Tuwing binibigyan siya ng nurse ng tableta, hindi niya ito nilulunok. Maingat niyang inilalagay sa ilalim ng kanyang dila at kapag walang nakatingin, inilalabas niya ito at itinatago sa isang maliit na butas sa ilalim ng kanyang unan. Araw-araw, unti-unting bumalik ang linaw ng kanyang isip. Ang kanyang mga kalamnan ay dahan-dahang lumakas. Ang kanyang mga alaala ay unti-unting nagiging buo. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, kinakausap niya ang isang butiki na madalas dumikit sa kisame. Sophie! Mahina niyang bulong. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla sa katahimikan. Sophie ko! Ito ang tanging paraan para marinig niya ang sariling boses na binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Isang munting ritual na nagpapanatili sa kanya. Sino nga ba ang nagbabayad para sa kanyang exclusive care dito? Sino ang nagtatago sa kanya sa likod ng mga pader na ito? Ang tanong na yon ay tila isang nakatagong susi sa kanyang kalayaan. Isang gabi, biglang nawala ang lahat ng ilaw. Ang buong sanitarium ay nilamon ng matinding dilim. Isang pagkakataon, isang pintuan patungo sa kalayaan. Mabilis na gumapang si Ara papunta sa bintana. Hinawakan ang malamig na bakal ng rehas. Tinitigan niya ang dilim sa labas. Ang mga anino ng puno ay tila mga kamay na umaabot sa kanya. Kinailangan niyang tumalon. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito takot, kundi determinasyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumakap kay Ara habang siya'y nakatayo sa bintanang may rehas. Ang dilim sa labas ay tila walang hanggan, ngunit sa kanyang puso mayroong isang apoy ng pag-asa na nagpapaningas. Walang pag-aalinlangan, iginalaw niya ang kanyang katawan at sa isang iglap, siya ay bumagsak sa labas. Tumama ang kanyang balat sa matigas na lupa at isang matinding kirot ang kumalat sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya pinansin ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang paglaya. Sa gitna ng kadiliman, gumapang siya palayo sa sanitarium. Ang bawat galaw ay may kaakibat na paghihirap. Ang kanyang mga sugat ay tila muling sumasariwa. Ngunit ang pagnanais na makalayo ay mas malakas kaysa sa anumang kirot. Ang mga damo ay matatalim at ang lupain ay hindi pantay. Ngunit patuloy siya sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan,
sa kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. Ang tunog ng mga dahon na nililipad ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng kanyang paglisan, isang tahimik na paalam sa lugar na naging kulungan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang direksyon. Ang kanyang mga mata ay lumalabo sa pagod. Ang lamig ng gabi ay kumakagat sa kanyang balat at ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Sa kanyang paglalakbay, mayroong isang truck na huminto. Isang mabait na driver ang nag-alok sa kanya ng sakay. Sa kanyang pagkabigla at pagod sumakay siya, ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Sa loob ng truck, ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa labas, habang ang mga puno ay lumilipas na tila mga anino. Ang pagdating niya sa Baguio ay tila isang panaginip. Ang simoy ng hangin doon ay mas malamig, may dalang matamis na amoy ng pine trees na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga baga. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila kumikinang sa dilim, nagbibigay ng kaunting pag-asa. Ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na. Sa gitna ng kanyang pagkapagod, nakita niya ang isang maliit na bahay na may mainit na ilaw na nagmumula sa bintana. May nakasabit na karatula, Tita Melly's Transient House. Sa huling butil ng kanyang lakas, gumapang si Ara patungo sa pintuan. Ang kanyang kamay ay halos hindi na makakilos, ngunit pinilit niyang kumatok. Isang matandang babae ang bumukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng wrinkles, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kabaitan. Siya si Tita Melly. Tinitigan ni Tita Melly si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at awa. Anak, ano ang nangyari sa'yo? Ang tanong ni Tita Melly. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalasakit. Inalalaya niya si Ara. Papasok. Ang kanyang mga braso ay mainit at nagbibigay ng ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Ara ang tunay na pag-aaruga matapos ang mahabang panahon. Pinaupo siya ni Tita Melly sa isang simpleng sopa at agad na naghanda ng mainit na tsa at pagkain. Kumain ka muna, anak. Pagkatapos, magpahinga ka, sabi ni Tita Melly habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang amoy ng mainit na sabaw ay pumukaw sa kanyang kumakalam na tiyan. Sa bawat subo ng pagkain, tila unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ang init ng tsaa ay kumalat sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kagaanan. Ang mga simpleng kaganapan na ito ay mas mahalaga pa sa anumang luho na nakasanayan niya noon. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Tita Melly sa isang maliit na silid na may malinis na kama at mainit na kumot. Magpahinga ka na, anak. Ligtas ka dito, sabi ni Tita Melly. Sa loob ng silid, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Ara ang kapayapaan. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit ang kanyang puso ay tila nakalaya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit at sa kanyang pagtulog, ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa isang hardin ng mga paru-paro, kung saan naghihintay si Sophie. Kinabukasan, nagising si Ara. Ang sakit sa kanyang katawan ay nanatili, ngunit ang kalinawan ng kanyang isisip ay bumalik. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay balot ng gasa, ngunit sa likod nito, naramdaman niya ang matinding pagbabago. Nakita niya ang isang estranghero. Ang Ara na dating kilala niya ay wala na, ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Bumaba si Ara at nakita niya si Tita Melly na naghahanda ng almusal. Mabuti at gising ka na, anak. Bati ni Tita Melly. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino ka ba talaga? At bakit ka nagtatago? Hindi makasagot si Ara. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagtataksil ni Gideon, ang kalupitan ni Alexia, ang pagkawala ni Sophie. Ang kanyang mukha ay tila nakakulong sa isang maskara ng gasa, ngunit ang kanyang puso ay bukas. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung sino ako.
Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pero kailangan ko ang anak ko. Kailangan kong bawiin si Sophie. Tinitigan siya ni Tita Millie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi ka nag-iisa, anak. Lahat ng sugat may lunas. Kailangan mo lang hanapin ang lakas sa loob mo. Ang Baguio ay isang lugar ng paghilom. Magsisimula ka rito. Ngunit paano niya sisimulan ang paghilom na yon? Kung ang kanyang mukha ay tila permanenteng nakakulong sa anino ng nakaraan? Ang mga araw ni Ara sa Baguio ay tila isang malalim na paghinga, malayo sa humahabol na anino ng nakaraan. Sa pangangalaga ni Tita Millie, dahan-dahan niyang natutunan ang ritmo ng buhay sa kabila ng kanyang mga sugat. Ang amoy ng sariwang kape at piniritong tinapay tuwing umaga ay nagiging pamilyar, at ang simoy ng malamig na hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat na nasunog. Ngunit sa bawat paggising, ang salamin ay nananatiling isang kaaway. Ang gasa ay kanyang baluti, ngunit alam niya na sa ilalim nito ay isang mukha na hindi na niya makikilala. Kailangan mong makita ang isang doktor, anak, malumanay na sabi ni Tita Millie isang umaga, habang naghahanda ng ensaymada. May kilala akong mahusay na plastic surgeon dito sa Baguio. Tahimik lang siya, pero magaling. Si Dr. Silas Navarro. Ang ideya ng pagtingin sa isang doktor ay naghatid ng bahagyang kaba kay Ara. Ang huling beses na nakakita siya ng doktor, tila isang hatol ang kanyang natanggap. Ngunit ang pag-asa na mabawi ang kahit kaunting pamilyar na anyo ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sige po, tita. Mahina niyang sagot. Sige po. Nagpunta sila sa klinika ni Dr. Silas Navarro sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang klinika ay simple, ngunit malinis. Ang bawat gamit ay maayos na nakalagay, tila sumasalamin sa karakter ng may-ari. Nang lumabas si Dr. Silas, ang unang napansin ni Ara ay ang kanyang mga mata, malalim, malungkot, ngunit may bahid ng pag-unawa. Hindi siya ngumiti, ngunit ang kanyang presensya ay naghatid ng kakaibang katahimikan. Dr. Silas, ito po si Ara. Pagpapakilala ni Tita Millie habang inaalalayan si Ara. Nabalitaan ko po ang nangyari. I'm sorry. Ang boses ni Dr. Silas ay malalim. Tila may dalang bigat ng nakaraan. Ininspeksyon niya ang mukha ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay maingat na hinawakan ng gasa. Hindi siya nagpakita ng pagkasuklam o awa, kundi isang seryosong pagtatasa. Ang paghilom ay nagsisimula sa loob, ginang. Simula ni Dr. Silas, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Ara. Hindi ko ipinapangako na maibabalik ko ang dati mong mukha. Walang magic. Ngunit maibabalik ko ang iyong mga function, ang iyong paningin, ang iyong kakayahang kumain, at ang iyong kakayahang ngumiti. Ang mga peklat ay mananatili, ginang, at maaaring iyon ang pinakamahalagang bahagi ng paghilom. Napakasakit ng mga salita ni Dr. Silas. Ang mga peklat, ang mga bakas ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa likod ng sakit, mayroong kakaibang katotohanan ang mga salitang yon. Hindi niya kailangang maging ang dating Ara upang magpatuloy. Kailangan niyang maging isang bagong Ara. Isang Ara na mas malakas. Bakit po? Bakit mananatili ang mga peklat? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay tila may kirot. Isang mahabang paghinga ang lumabas sa bibig ni Dr. Silas. Minsan, ang mga peklat ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kalakas na nakaraos sa unos. At sa aking karanasan, ang pagtakas sa mga peklat ay mas masakit kaysa sa pagtanggap sa mga ito. Tumingin si Dr. Silas sa malayo, tila mayroong alaala na bumalik sa kanya. Dati, may pasyente ako, ang asawa ko. Nawalan siya ng pag-asa nang hindi niya matanggap ang kanyang mga peklat. Matapos ang isang operasyon, hindi ko siya nailigtas.
Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Kaya ginang, ang aking pangako sa iyo ay hindi ang kagandahan, kundi ang kakayahang mabuhay muli ng may dignidad. Ang kanyang kwento ay humaplos sa puso ni Ara. Hindi siya nag-iisa. Meron ding mga taong nawalan. Naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pag-unawa na hindi niya naramdaman mula kay Gideon. Ang paghilom, sabi ni Doktor Silas, ay nagsisimula sa loob, hindi sa pagtanggal ng mga peklat, kundi sa pagtanggap sa mga ito. Ngunit paano niya tatanggapin ang mga bakas na nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil at ng pagkawala ni Sophie? Can you help me get my daughter back? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang tunay na motibasyon niya, ang dahilan ng kanyang pagbangon. Tinitigan siya ni Dr. Silas, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ako abogado, ginang. Ngunit ang aking serbisyo ay para sa mga nais bumangon. Ang paghilom ng iyong katawan ay isang simula. Ang paghilom ng iyong puso ang susunod. At ang iyong lakas ang magiging pinakamahalagang sandata mo para sa iyong anak. Ang kanyang mga salita ay tila isang arkitekto na nagtatayo ng pundasyon para sa isang bagong buhay. Sa pag-uwi, nagkaroon ng panibagong pag-asa si Ara. Hindi ito pag-asa para sa dating kagandahan, kundi pag-asa para sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, may isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano kaya ang iniisip ni Sophie ngayon? Naaalala pa ba siya ng kanyang anak? O tuluyan na siyang nabura sa isip nito, pinalitan ng imahe ng isang halimaw? Ang tanong na ito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, pilit na ginugulo ang kanyang bagong pag-asa. Ang mga araw ni Ara ay lumipas, bawat isa ay tila isang hinabing hibla ng pag-asa. Sa ilalim ng maingat na paggabay ni Dr. Silas, unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Ang mga gasa sa kanyang mukha ay nabawasan, nagbibigay daan sa pagbabalik ng kaunting liwanag sa kanyang paningin. Ngunit ang mga peklat ay nanatili, isang patunay ng laban na kanyang pinagdaanan. Ginawa niyang baluti ang mga peklat na yon. Isang matibay na paalala ng kanyang nakaraan at ng dahilan kung bakit siya kailangang bumangon. Kasama si Tita Meli, nagsimula siya ng maglakad sa mga kalye ng Baguio. Ang simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili, hindi ang dating Ara, kundi isang bago, mas matatag na Ara. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang tahimik na cafe, nakita niya ang isang lumang magasin na nakalatag sa mesa. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit ang isang pamilyar na mukha sa pabalat ay humagip sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay tila nanlalamig. Kinilabutan siya. Hindi niya akalain na makikita niya muli ang mga mukhang yon sa ganitong paraan. Maingat niyang kinuha ang magasin. Ang artikulo ay may pamagat na isang bagong simula. Ang pamilyang Llorente, matatag sa harap ng trahedya. Ang pamilya Llorente, ang pamilyang minsan ay kanya. Sa pabalat, nakangiti sina Gideon at Alexia, magkahawak kamay, at sa pagitan nila, si Sophie, nakasuot ng magandang bestida, tila isang munting anghel na may mapayapang ngiti. Isang larawan ng perpektong pamilya, isang larawan ng kasinungalingan. Tinitigan ni Ara ang bawat detalye ng larawan. Ang mga mata ni Gideon ay puno ng pagmamahal na tila totoo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Alexia. Si Alexia, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tila mas lalong gumanda. Ang kanyang buhok ay tinaasan, ang kanyang mga mata ay mas nagliwanag. At doon, nakita ni Ara. Ang estilo ng buhok ni Alexia, ang paraan ng kanyang pagngiti, ay tila isang salamin ng dating Ara. Ginagaya siya.
Tinangka nitong maging siya, ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang larawan ni Sophie. Mayroong isang larawan sa loob ng magazine kung saan si Alexia ay nakaupo sa sahig, naglalaro kay Sophie. Ang mga mata ni Sophie ay tila may bahid ng kalungkutan, ngunit pilit itong ngumingiti. At doon niya nakita. Nakasabit sa leeg ni Sophie ang panyong may burdang Mommy and Sophie. Ang panyong ibinigay niya sa kanyang anak, na hawak-hawak ni Alexia sa kanyang bulsa. Isang malamig na agos ng galit ang kumalat sa kanyang ugat. Hindi lang ang kanyang mukha ang ninakaw, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang ina. Ang kanyang anak ay ginagamit para sa kanilang mapanlinlang na palabas. Ang sakit ay naging apoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit. Ang larawang iyon ay hindi nagdala ng lungkot, kundi nag-apoy ng isang matinding determinasyon. Ang mga kasinungalingan ay ipinagkakalat sa publiko. Pilit na binubura ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. Ngunit hindi niya hahayaan, hindi siya susuko. Si Sophie ay kanyang dugo at laman, at hindi niya hahayaang agawin ito ng sinuman. Marahan ngunit mariing isinara ni Ara ang magasin. Ang kanyang mga peklat ay tila nagliliyab sa ilalim ng manipis na baluti ng gasa. Ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit ang bawat tibok ay tila naglalaman ng pangako. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magtatago, hindi na siya magpapaapi. Ang larawang yon ay hindi ang kanyang wakas, kundi ang kanyang simula. Isang simula ng paglaban, ng pagbawi. Hindi ko na kayo hahayaan na magtagumpay. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Tila isang panata na ibinubulong sa hangin. Sa bawat peklat sa kanyang mukha, mayroong isang alaala ng sakit. Ngunit sa bawat alaala, mayroong isang pangako ng pagbangon. Ang larawan ng pamilya Llorente ay isang kasinungalingan at siya, si Ara, ang magbubunyag ng katotohanan. Ang matinding galit na bumalot sa puso ni Ara matapos makita ang kasinungalingan sa magasin ay naging simula ng isang tahimik na paghahanap. Sa tulong ni Tita Mili na may mga koneksyon pa rin sa kanyang dating profesyon bilang nurse at ang malalim na kaalaman ni Dr. Silas sa mga taong nangangailangan ng tulong, nakakilala si Ara ng isang pribadong investigador. Si Aling Nena, isang matandang babae na ang mga mata ay matalas at ang bibig ay selyado, ay dating pulis na ngayon ay tahimik nang nagtatrabaho sa likod ng mga anino. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa asawa ko at sa aking kaibigan. Simula ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na determinasyon. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung paano na ang anak ko, si Sophie. Sa bawat salita, tila mayroong tinik na bumabaon sa kanyang puso. Tinitigan siya ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay tila tumutunaw sa lahat ng kasinungalingan. Walang madaling katotohanan, ginang. Kadalasan, mas masakit ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Ara ang hindi matitinag na determinasyon. Mahahanap natin ang mga sagot, pero kailangan mo ng tibay ng loob. Nagdaan ang mga linggo, bawat isa ay tila walang hanggan. Ang mga araw ni Ara ay puno ng paghihintay, ng pag-iisip kung ano ang nangyayari kay Sophie. Ang kanyang puso ay kumakaba sa bawat tunog ng telepono. Sa kanyang pagtulog, madalas niyang napapanaginipan si Sophie. Umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Ang mga panaginip na ito ay tila isang paalala ng kanyang obligasyon bilang isang ina. Ginawa niya ang lahat para makahanap ng trabaho. Nagbebenta siya ng sariwang strawberry jam at mga handicrafts sa merkado ng Baguio. Bawat sentimo ay kanyang iniipon para sa kanyang laban. Ang mga peklat sa kanyang muka ay kanya pa ring baluti. Isang pahina ng kanyang nakaraan na hindi na mabubura. Isang hapon, dumating ang isang maliit na kahon sa kanyang tinutuluyan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na tala
mula kay Aling Nena. Pakinggan mo ito ng mag-isa. Sa loob ng kahon, merong isang maliit na device, halos kasing laki ng kanyang hinlalaki. Hindi ito nakakatakot, ngunit ang pagdating nito ay naghatid ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Mayroong isang bagay na nakatago sa loob ng device na ito, isang bagay na magbabago sa kanyang buhay, sa kanyang laban. Maingat na isinara ni Ara ang pinto ng kanyang silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang device. Mayroon ding isang munting locket, ang paboritong kwintas ni Sophie na nakalagay sa tabi ng device. Hawak niya ang kwintas. Ang lamig ng metal ay sumasalubong sa init ng kanyang balat. Naalala niya ang ngiti ni Sophie noong ibigay niya ito sa kanya. Ang mga alaala ay tila isang matamis na bangungot, puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng kalungkutan. Isinuot niya ang earphone at pinindot ang play. Sa simula, mayroong ingay, tila mga yabag na nagmamadali. At pagkatapos, isang munting tinig. Ang tinig ni Sophie. "Mama, where are you, Mama?" Ang boses ni Sophie ay puno. Isinuot niya ang earphone at pinindot ang play. Sa simula, mayroong ingay, tila mga yabag na nagmamadali. At pagkatapos, isang munting tinig. Ang tinig ni Sophie. "Mama, where are you, Mama?" Ang boses ni Sophie ay puno ng lungkot, tila naghahanap. Sumikip ang dibdib ni Ara, isang matinding hapdi ang kanyang naramdaman. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak, sabihing narito siya, ngunit ang tanging magagawa niya ay pakinggan. Maya-maya pa, may narinig siyang ibang boses, ang boses ni Alexia. "Stop crying, Sophie. Your mama is gone. She's a bad person, a monster. She abandoned you, right? Don't be a crybaby." Ang mga salita ni Alexia ay matalim, tila isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Ara. Monster, abandoned, ang sarili niyang kaibigan, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang siyang nagtatanim ng kasinungalingan sa isip ng kanyang anak. Ang init ng dugo ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Narinig niya ang mahinang iyak ni Sophie at pagkatapos, ang boses ni Alexia, mas matigas at puno ng pagbabanta. "Listen to me, Sophie. You don't want to make Tita Alexia mad, do you? Your mama is ugly now. No one wants her. If you tell anyone about her, she won't be able to come back. Ever." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para kay Sophie, kundi para rin kay Ara. Isang diretsong pagbabanta, isang pagtatangka na sirain ang kanyang relasyon sa kanyang anak. Pinatay ni Ara ang device. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tainga. Pilit na pinipigilan ang tunog ng galit na kumakalat sa kanyang loob. Ang mga salita ni Alexia ay tila sumusunog sa kanyang pandinig. Ginagamit si Sophie. Ginugulo ang isip ng kanyang anak. Hindi lang ang kanyang buhay ang sinira, kundi pati na rin ang pagkabata ng kanyang anak. Ang panyo na nasa leeg ni Sophie sa magasin, ang panyo na may burdang Mommy and Sophie, ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkawala sa buhay ng bata. Ang sakit ay naging apoy. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Ang kanyang isip ay malinaw at puno ng determinasyon. Nagtungo siya sa kusina kung saan naghahanda si Tita Meli ng almusal. "Tita, kailangan ko ng tulong. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan kong labanan sila." Tumingin si Tita Meli kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Alam ko, anak. Narinig ko ang yak mo kagabi. Ano ang plano mo?" Ikinuwento ni Ara ang lahat, ang tungkol sa device at sa mga salita ni Alexia. "Kailangan kong patunayan na hindi ako baliw. Kailangan kong patunayan na sila ang nagsisinungaling.
At higit sa lahat, kailangan kong bawiin si Sophie. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng lakas na hindi niya inakalang kaya niyang ilabas. Anak, ang laban na ito ay hindi madali. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng suporta, hindi lang pang medikal. Paalala ni Tita Millie. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may pag-aalala. Alam ko po, tita, sagot ni Ara. Kaya kailangan ko ng trabaho at kailangan kong matuto. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Hindi ako gaganti sa paraan na inaasahan nila. Magbabangon ako para sa anak ko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamahal. Ito ang punto ng pagbabago. Mula sa isang biktima, siya ay magiging isang mandirigma. Nilabas niya ang device na ibinigay ni Aling Nena. Ito ang kanyang sandata. Ito ang tinig mula sa dilim na magbubunyag ng katotohanan. Ngunit paano niya gagamitin ang sandatang ito laban sa 2 taong tila may hawak sa lahat ng kapangyarihan at kasinungalingan? Paano niya ipapakita sa mundo ang tunay na mukha ni na Gideon at Alexia kung ang kanyang sariling mukha ay nabalutan pa rin ng mga peklat ng nakaraan? Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa katotohanan. Ang boses ni Sophie na puno ng lungkot at takot at ang matalim na salita ni Alexia na bumabaluktot sa katotohanan ay naging gasolina sa nagliliyab na apoy ng galit sa puso ni Ara. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay isang laban para sa kanyang anak, para sa karapatan ni Sophie na malaman ang katotohanan at para sa kanyang sariling pagkakakilanlan bilang isang ina. Sa tulong ni Tita Millie, na tila isang anghel na bumaba sa lupa, nagsimula si Ra sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, ang pagbuo ng kanyang maskara. Isang araw, habang naglalakad sila ni Tita Millie sa palengke ng Baguio, napansin ni Ara ang sari-saring prutas, lalo na ang mga strawberries. Naalala niya ang laging hinahanap ni Sophie na strawberry jam tuwing almusal. Isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isip. Tita, pwede po ba tayong gumawa ng strawberry jam at baka pwede rin po tayong gumawa ng mga handicrafts? Tanong ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong pag-asa. Ngumiti si Tita Millie. Aba, oo naman anak. Malaki ang ani ng strawberries ngayon at marami tayong matutulungan na kababaihan dito sa Baguio kung magsisimula tayo ng ganong negosyo. Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Ara sa paggawa ng strawberry jam at iba't ibang handicrafts. Sa bawat hiwa ng prutas, sa bawat tahi ng tela, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang init ng kalan ay humahaplos sa kanyang mga peklat, tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang amoy ng matamis na jam ay pumuno sa kusina, at ang bawat benta ay nagdadala ng kaunting pag-asa. Bawat sentimo na kanyang kinikita ay hindi niya ginastos para sa kanyang sarili, kundi inipon niya para sa kanyang laban. Ito ang kanyang munting pundasyon, ang simula ng kanyang pagbangon. Bukod sa kanyang bagong negosyo, nag-aral din si Ara. Sa tulong ni Dr. Silas, na tila isang tahimik na anino na laging nariyan para sumuporta, naghahanap siya ng mga online courses tungkol sa business management at basic law. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nakaupo siya sa harap ng lumang laptop ni Tita Millie. Pilit na inuunawa ang mga terminong legal at mga diskarte sa negosyo. Ang mga numero at mga batas ay tila bago sa kanya, ngunit ang pagnanais na matuto ay mas malakas kaysa sa anumang pagod. Kailangan niyang maging matalino, maging handa. Isang gabi, habang nag-aaral siya, lumapit si Dr. Silas. Tahimik itong umupo sa kanyang tabi. Mukhang abala ka, ginang Ara. Ang kanyang boses ay malumanay. Kailangan kong maging handa, Doc, para kay Sophie. Sagot ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Hindi ko na pwedeng hayaan na
Apak-apakan nila ako. Ang iyong lakas ay nasa iyong puso, ginang. Hindi lamang sa iyong isip, sabi ni Dr. Silas. Tinitigan niya si Ara. Naisip mo na ba kung paano ka babalik sa Maynila? Hindi ka pwedeng bumalik bilang Ara Montemayor. Kailangan mo ng maskara. Nagulat si Ara. Maskara, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Isang bagong pangalan, isang bagong pagkakakilanlan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doc? Kailangan mong bumalik bilang ibang tao. Isang taong hindi nila kilala. Isang taong hindi nila aasahan. Paliwanag ni Dr. Silas. Isang negosyante. Isang taong may kakayahan na kalabanin sila sa kanilang sariling laro. Isang Celestina. Ang pangalang Celestina ay tila nagbigay ng kakaibang kaba kay Ara. Isang pangalang tila'y lumilipad, malayo sa dating Ara Montemayor. Ngunit sa likod ng kaba, merong isang kislap ng pag-asa. Celestina, is that a good name, Doc? Ngumiti si Dr. Silas, isang bihirang ngiti na nagpakita ng lambing sa kanyang mga mata. Celestina ay nagmula sa celestial, ibig sabihin ay panglangit. Ang iyong pagbangon ay magiging tulad ng isang bituin. Magliliyab sa dilim. Sa mga sumunod na buwan, ang pagbuo ng maskara ni Celestina ay naging kanyang misyon. Pinagbuti niya ang kanyang kaalaman sa negosyo at batas. Sa tulong ni Dr. Silas, nagkaroon siya ng mga koneksyon sa mga taong makakatulong sa kanyang laban. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay kanya pa ring baluti. Ngunit ngayon, meron na siyang bago. Isang maskara ng pag-asa, ng determinasyon, ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Handa na ba siyang harapin ang mga halimaw ng kanyang nakaraan na ngayon ay tila nagtatago sa ilalim ng mga ngiti ng kasinungalingan? Ang mga araw na lumipas sa Baguio ay tila isang mahabang panaginip, puno ng sakit, ngunit may kasamang paghilom. Ngayon, si Ara ay naglakbay pabalik sa Maynila, hindi bilang ang dating modelo na naghahanap ng pagmamahal, kundi bilang si Celestina, isang negosyanteng may maskara na may tanging layunin, ang mabawi ang kanyang anak at ibunyag ang katotohanan. Ang simoy ng hangin sa syudad ay iba, masikip, at may dalang amoy ng usok at ambisyon na tila sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang mga peklat ay nakatago sa ilalim ng makapal na baluti ng pagpapanggap, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay nagliliyab, mas malakas kaysa sa dati. Sa tulong ni Dr. Silas at ng mga koneksyon ni Tita Millie, nakahanap si Ara ng isang maliit ngunit eleganteng kondominium sa Maynila. Hindi ito ang marangyang mansyon na kanyang tinitirhan noon, ngunit ito ay sapat para sa kanyang misyon. Ang bawat gamit sa kanyang bagong tahanan ay simple, ngunit may kalidad, tila sumasalamin sa kanyang bagong pananaw sa buhay. Ang kanyang mga lumang gamit, ang mga alaalang bumabalik sa kanya, ay pilit niyang isinantabi. Hindi na siya nagtatago sa ilalim ng lambong ng kawalan ng pag-asa. Lumalabas na siya, armado ng kaalaman at ng kanyang matibay na pananampalataya. Ang unang hakbang sa kanyang plano ay ang makipagkita sa mga kaalyado. Kinailangan niyang maging isang credible na negosyante, isang taong may kapangyarihan na kalabanin si Gideon sa sarili nitong arena. Sa loob ng ilang linggo, abala si Celestina sa pagdalo sa mga business meetings, pakikipag-ugnayan sa mga investor, at pagbuo ng kanyang reputasyon. Ang kanyang boses ay naging matatag, ang kanyang tindig ay naging maringal, at ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng tiwala sa sarili. Sa bawat pakikipag-usap, tila mayroong kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa kanya na humahawak sa atensyon ng bawat isa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang busy na kalye, nakita niya ang logo ng lumang kumpanya ni Gideon. Ang kumpanyang minsan ay pinangarap niyang palaguin kasama ang kanyang asawa.
Ngayon, ito ay isang paalala lamang ng pagtataksil. Naramdaman niya ang malamig na agos ng galit na dumaan sa kanyang ugat. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ang kanyang muka ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa logo. Ito ang kanyang unang target. Sa tulong ng isang abogado na inirekomenda ni Dr. Silas, nagpadala si Celestina ng isang proposal sa kumpanya ni Gideon. Isang alok na tila isang gintong pagkakataon para sa isang kumpanyang tila nahihirapan sa kasalukuyan. Ang alok ay hindi lang basta pagbili, kundi isang strategic partnership na magdadala ng malaking pondo at bagong direksyon. Nais niyang bilhin ang kumpanya ni Gideon, ang imperyong minsan ay pinagsikapan nilang dalawa. Ngunit ngayon, ito ay magiging kanyang sandata. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa opisina ni Gideon. Gusto nitong makipagkita kay Celestina. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na muli silang magkikita matapos ang lahat ng nangyari. Pinilit niyang maging kalmado. Ang kanyang boses ay matatag. "Sure, I'm available anytime. Just let me know when and where." Sa itinakdang araw, dumating si Celestina sa isang mamahaling restaurant. Ang kanyang maskara ay nakalagay ng mahigpit sa kanyang mukha. Tinatago ang lahat ng kanyang mga peklat. Nakasuot siya ng isang eleganteng suit na nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo. Nakita niya si Gideon na nakaupo sa isang mesa kasama si Alexia. Nakangiti sila, tila walang bahid ng pagtataksil. Ang kanilang mga ngiti ay tila isang baluti ng kasinungalingan na pilit na tinatago ang kanilang tunay na pagkatao. Lumapit si Celestina sa kanilang mesa. "Mr. Llorente, Miss Cruz," bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at formal. Tumingin si Gideon kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi niya ito kilala. Hindi niya ito maalala. "Celestina, it's a pleasure to finally meet you." Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay tila nakatuon lamang sa kanyang negosyo, sa kanyang ambisyon. Sa likod ng maskara, naramdaman ni Ara ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi man lang niya ako nakilala. Hindi man lang niya ako inalala. Ang mga peklat sa kanyang muka ay tila nagliliyab, isang tahimik na paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ito ay simula pa lamang. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa kanya, kundi para kay Sophie. Ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao ay isang sandata at handa siyang gamitin ito laban sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Makakayanan kaya niya ang lahat ng ito nang hindi nalalamon ng galit at pagnanais na maghiganti? Ang laro ni Celestina ay nagsimula. Sa bawat pagpupulong, sa bawat piraso ng papel na inilalatag niya sa harap ni Gideon, tila mayroong hindi nakikitang lubid na umiikot sa leeg ng kanyang dating asawa. Ang mga mata ni Gideon ay nanatiling nakatitig sa halaga ng salapi, sa posibilidad ng muling pagbangon ng kanyang imperyo na tila bulag sa bitag na kanyang kinasadlakan. Ang kanyang kasakiman ay naging kanyang gabay, at si Celestina, na nagtatago sa likod ng kanyang maskara, ang kanyang mapanlinlang na bituin. "Mr. Llorente, ang proposal na ito ay magbibigay sa inyo ng malaking puhunan." Paliwanag ni Celestina. Ang kanyang boses ay matatag at porma. "Ngunit kailangan nating maging malinaw sa mga detalye. Lahat ng assets ng kumpanya, kabilang ang mga personal na ari-arian na nakaugnay sa business loans, ay kailangang ilahad ng buo." Ngumiti si Gideon. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagtitiwala. "Of course, Celestina. Transparency is key. Wala kaming itinatago." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam ni Ara ang kasinungalingan. Alam niya ang mga sikreto ng kanyang asawa
ang mga perang inilipat sa iba't ibang accounts, ang mga pekeng dokumento na kanyang pinirmahan. Ito ang sandali. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Pinirmahan ni Gideon ang bawat kontrata, bawat papeles, na tila hindi niya iniisip ang posibleng kahihinatnan. Sa kanyang isip, si Celestina ay isang pagkakataon, hindi isang banta. Si Alexia, na madalas kasama ni Gideon sa mga pagpupulong, ay tila may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig kay Celestina, pilit na sinusubukang basahin ang nasa likod ng maskara. Celestina, your voice is so familiar. Puna ni Alexia isang beses. Ang kanyang mga mata ay makitid. Parang narinig ko na before. I have been in many business circles, Miss Cruz. It's possible. Sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay humigpit. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang plano. Hindi pa ito ang tamang panahon para ibunyag ang lahat. Bukod sa kanyang mga operasyon sa negosyo, may isa pang mas mahalagang misyon si Ara, ang makita si Sophie. Sa tulong ni Aling Nena, na patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga anino, naisaayos ang isang lihim na pagkikita. Isang hapon, habang si Sophie ay nasa isang parke, kasama ang kanyang yaya, nagkaroon ng pagkakataon si Celestina na lumapit. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kanyang dibdib nang makita niya si Sophie, ang kanyang anak. Malaki na ito, mas matangkad, mas payat. Ang ngiti nito ay hindi na kasing liwanag ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng inosente. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na yakapin ang kanyang anak. Sabihing siya ang kanyang mama, ngunit hindi niya magawa. Kailangan niyang manatili sa kanyang maskara. "Hello, little girl!" Malumanay na sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Yumuko siya, na tila isang negosyanteng nagpapaka-friendly sa isang bata. "What's your name?" Tumingin si Sophie kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Sophie po." Mahina ang kanyang boses, tila natatakot. "You have a beautiful name, Sophie," sabi ni Celestina. Inabot niya ang isang maliit na laruang paru-paro. Ang parehong laruan na binasa niya kay Sophie nung bata pa ito. "This is for you. Always remember, butterflies always find their way home." Hawak ni Sophie ang laruan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng pamilyar na bagay sa mga mata ni Celestina. Mayroong isang sandali ng katahimikan, isang sandali kung saan tila nag-ugnay ang kanilang mga kaluluwa. At pagkatapos, mayroong isang bagay na ginawa si Sophie. Inabot niya ang kanyang kamay sa leeg at ibinigay kay Celestina ang kanyang munting locket. Ang locket na binigay ni Ara. "Ito po, for you. It's my good luck charm, so you can find your home too." Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang locket. Ang kanyang locket. Hindi niya napigilan ang luha na umalpas sa kanyang mga mata. Hawak niya ang locket, ang lamig ng metal ay sumasalubong sa init ng kanyang balat. Ito ang kanyang pamilyar na himig. Ito ang kanyang koneksyon kay Sophie. Ang kanyang anak, hindi niya pa rin siya nalilimutan. "Sophie, halika na!" Sigaw ng yaya. Ngumiti si Celestina kay Sophie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na pilit niyang tinatago sa likod ng maskara. "Goodbye, Sophie. Be a good girl." Tumalikod si Sophie at naglakad palayo kasama ang kanyang yaya. Ngunit sa kanyang paglalakad, lumingon ito sa isang huling pagkakataon at kumaway kay Celestina. Isang simpleng kaway, ngunit sa puso ni Ara, ito ay isang pangako. Bumalik si Ara sa kanyang condominium. Ang locket ni Sophie ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang plano ay malapit nang matapos. Nakuha na niya ang ebidensya ng pandaraya ni Gideon at nakuha na niya ang isang tanda mula kay Sophie na nagpapatunay na hindi siya nakalimutan ng kanyang anak.
Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya ang matinding takot. Handa na ba siyang harapin ang lahat? Handa na ba siyang ibunyag ang kanyang pagkatao sa harap ng mundo at harapin ang lahat ng posibleng kahihinatnan? Ang lakit ni Sophie ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, mayroong isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, ano ang magiging kapalit? Ang hangin sa silid ay tila nagtatago ng hindi masabing tensyon. Sa gitna ng mamahaling conference hall, naroon ang lahat ng mga stockholder at mga opisyales ng kumpanya ni Gideon. Ito ang pinakahuling pagpupulong para sa acquisition ni Celestina sa Llorente Media Group. Isang kaganapan na, para sa karamihan, ay sumasalamin sa isang bagong pag-asa. Ngunit para kay Ara, na nakatago sa likod ng kanyang maskara, ito ay ang simula ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pag-asam ng katarungan. Tumayo si Gideon sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Ang kanyang ngabong ngiti ay tila nagtatago ng isang malalim na kasinungalingan. Mga kasama, isang bagong kabanata ang ating sisimulan. Simula niya, ang kanyang boses ay naglalakbay sa buong silid, puno ng kumpiyansa. Ang strategic partnership na ito kasama si Celestina ay magdadala ng malaking pagbabago. Ito ang patunay ng ating tagumpay. Sa kanyang tabi, nakangiti si Alexia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagtatagumpay. Hawak nito ang kamay ni Gideon. Tila isang tunay na asawa, isang reyna, sa tabi ng isang hari. Isang larawan ng perpektong kasinungalingan. Nagbigay ng mga talumpati ang ilang opisyales, puro papuri at pasasalamat kay Gideon at sa Celestina na magliligtas sa kanilang kumpanya. Ngunit sa bawat papuri, naramdaman ni Ara ang matinding galit na tila sumusunog sa kanyang loob. Ang kanilang mga salita ay tila isang baluti ng kasinungalingan na pilit na tinatago ang lahat ng kapangyarihan at pagtataksil na kanilang ginawa. Dumating ang sandali. Tinawag ang pangalan ni Celestina upang magbigay ng kanyang mensahe. Sa isang malalim na paghinga, dahan-dahang tumayo si Ara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa lakit ni Sophie na kanyang suot sa ilalim ng kanyang damit. Ang lamig ng metal ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang malalim na paglalakbay, isang paglampas sa lahat ng sakit at pagdurusa. Ang kanyang presensya ay malakas. Tila mayroong hindi nakikitang enerhiya na sumusunod sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Celestina, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Bago ko ipagpatuloy ang aking mensahe, mayroon lamang akong ilang mga dokumento na nais kong ipakita sa inyo. Sa isang galaw, lumabas ang isang team ng mga abogado. Dala-dala ang mga projector at screen. Ipinalabas ang mga dokumento, mga bank statements, mga kontrata, mga email. Bawat isa ay may malinaw na ebidensya ng pandaraya ni Gideon. Ang mga numero ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ang mga pirma ay malinaw na nagpapatunay ng kanyang krimen. Nagsimula ang mga bulungan sa loob ng silid. Ang mga ngiti sa mukha ni Gideon at Alexia ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkabigla at pagtataka. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, ngunit tanging ang kanilang mga kasinungalingan ang kanilang nakikita. At pagkatapos, dumating ang sandali. Ang pinakahihintay na sandali. Marahang inabot ni Celestina ang kanyang mga kamay sa kanyang maskara. Ang paggalaw ng kanyang mga daliri ay dahan-dahan. Tila mayroong isang mabigat na kurtina na unti-unting binubuksan. Ang bawat paglipat ng maskara ay tila isang pahina ng kanyang nakaraan na unti-unting inilalabas. Ang mga peklat sa kanyang muka ay dahan-dahang lumabas sa paningin ng lahat. Isang patunay ng lahat ng sakit at pagdurusa na kanyang pinagdaanan. Ang mga bulungan sa loob ng silid ay lalong lumakas,
napalitan ng mga bulong ng pagkabigla at awa. Naalala mo pa ba ako, Gideon? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ni Celestina, kundi ang boses ng isang babaeng naghilom, isang babaeng bumangon mula sa abo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Gideon, na ngayon ay puno ng matinding pagkabigla at takot. Ako ito, ang asawa mong sinunog, itinapon, at pinagkaitan ng anak. Ang mukha ni Gideon ay namutla. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga peklat ni Ara, at pagkatapos ay sa mga dokumento sa screen. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa kanyang tabi, si Alexia ay tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay malawak, puno ng matinding takot at galit. Ang kanyang balat ay unti-unting nawalan ng kulay, tila isang bulaklak na biglang nalanta. Hindi pa natapos si Ara. Ipinalabas niya ang audio recording ni Alexia, ang tinig na puno ng pagbabanta at kasinungalingan laban kay Sophie. Ang mga salita ni Alexia ay tila sumisigaw sa loob ng silid, nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga sigaw ng galit at pagkasuklam. Si Gideon, na nakatitig kay Ara, ay unti-unting napagtanto ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at galit. Ang kanyang tagumpay ay nilaon ng apoy ng kakatotohanan. Si Ara, na may mga peklat sa kanyang mukha, ay nakatayo doon. Hindi isang biktima, kundi isang mandirigma. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng katarungan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang paghihiganti, kundi isang pahayag. Isang pahayag na ang katotohanan ay laging mananaig, at ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga sigawan at bulungan ay tila naglalakbay sa bawat sulok, puno ng pagkabigla at matinding galit. Si Gideon, na nakatitig sa kanyang dating asawa, na ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat na sumasalamin sa kanyang pagdurusa, ay halos hindi makahinga. Ang kanyang pangarap na imperyo ay gumuho sa isang iglap, kasabay ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang respetadong negosyante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pilit na hinahawakan ng kanyang ulo, na tila hindi niya kayang unawain ang lahat ng nangyayari. Si Alexia, sa kanyang tabi, ay tila isang manika na nawalan ng pisi. Ang kanyang mga mata ay malawak, puno ng matinding takot. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salita niya, na nagtatanim ng kasinungalingan sa isip ni Sophie, ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig, pilit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalupitan. Hindi na siya ang mapanlinlang na kaibigan, hindi na siya ang nagtatagumpay na reyna. Isa na siyang halimaw na nabunyag ang tunay na kulay. Sa gitna ng kaguluhan dumating ang mga pulis. Ang mga sirens ng kanilang sasakyan ay naririnig mula sa labas, at ang kanilang pagdating ay tila isang hudyat ng katapusan. Nilapitan nila si Gideon at Alexia. Ang kanilang mga boses ay formal habang binabasa ang kanilang mga karapatan. Mr. Gideon Lorente, Mrs. Alexia Cruz, kayo po ay inaaresto dahil sa mga kasong pandaraya, pambibiktima at child abuse. Malinaw na sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay naglalakbay sa buong bulwagan. Sinubukan ni Gideon na tumanggi. Ang kanyang boses ay nanginginig. No, this is a setup. Walang katotohanan ang lahat ng ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng mga kamera at ang bulungan ng mga tao. Hinila si Alexia palayo. Ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ara, puno ng matinding galit at pagkasuklam. Ara, malilintikan ka sa akin. Hindi pa tapos ito. Ang kanyang mga salita ay tila isang huling hininga ng isang nagtataksil na kaluluwa. Ngunit hindi na pinansin ni Ara ang kanilang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan.
Mayroon siyang isang mas mahalagang dahilan para sa kanyang laban, ang kanyang anak. Maya-maya pa, mayroong isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ng mga pulis, nakayakap sa braso ni Aling Nena, si Sophie, ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kanyang dibdib, puno ng matinding pagmamahal. Dahan-dahang lumakad si Sophie palapit kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot habang tinititigan ang mga peklat sa mukha ng kanyang ina. "Mama," mahina ang kanyang boses, tila nagdududa. Yumuko si Ra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngayon, wala na siyang maskara. Wala na siyang pagpapanggap. Siya si Ara, ang kanyang mama. "Sofia ko, si mama ito." Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Sophie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Sorry anak, kung natakot ka kay mama. Pero si mama ito, hindi ka iniiwan ni mama." Naramdaman ni Sophie ang init ng haplos ng kanyang ina. Ang mga peklat ay naroroon, ngunit sa likod nito, nakita niya ang pamilyar na pagmamahal na kanyang hinahanap. Mayroong isang sandali ng katahimikan, isang sandali kung saan tila nag-ugnay ang kanilang mga kaluluwa. At pagkatapos, sa isang iglap, yumakap si Sophie kay Ahura. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa leeg ng kanyang ina. "Mama! I miss you, Mama!" Sigaw ni Sophie. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ang kanyang tinig ay tila isang kanta ng pag-asa, isang himig ng paghilom. Niyakap ni Ara ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay umalpas, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding kagalakan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit sa kanyang mga braso, naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang katarungan. Hindi ang pagbagsak ni Gideon at Alexia, kundi ang pagbabalik ng kanyang anak. Ang locket ni Sophie ay nasa kanyang leeg, isang simbolo ng kanilang muling pagtatagpo. Sa labas ng bulwagan, ang mga ambulansya at mga pulis ay nag-aabala sa kaguluhan. Ngunit sa loob ng bulwagan, sa gitna ng lahat ng ingay, tanging ang tahimik na pagyakap ni Ara at Sophie ang nangingibabaw. Ang kanilang pagmamahal ay tila isang hindi nakikitang kalasag na nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng sakit at kalupitan. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang paghilom ay hindi pa tapos. Ito ay isang mahabang paglalakbay, isang paglalakbay na sisimulan nilang dalawa. Magkahawak kamay, patungo sa isang bagong simula, isang bagong buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. 2 taon na ang lumipas mula nang ibunyag ni Ara ang katotohanan. Ang dating bulwagan na saksi sa kanyang paghihimagsik ay ngayon ay tila isang malabong alaala na lamang. Si Gideon ay nananatili sa loob ng piitan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at pagtataksil. Si Alexia naman, matapos harapin ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang kalupitan, ay tuluyan ng nalimutan ng kanyang sarili sa loob ng isang psychiatric facility. Ang kanyang isip ay nabalot ng dilim na siya mismo ang lumikha. Ang kanilang kapalaran ay hindi na nakakaapekto sa puso ni Ara. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Isang pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan. Ngayon, si Ara, na may mga peklat pa rin sa kanyang mukha na tila isang mapa ng kanyang paglalakbay, ay nakatayo sa isang munting hardin sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Hindi na siya bumalik sa mundo ng pagmumodelo. Sa halip, itinatag niya ang Anghel ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng sunog at iba pang kalamidad, na nagbibigay ng suportang medikal at psikolohikal. Ang kanyang mga karanasan ay naging inspirasyon. Ang kanyang mga peklat ay naging isang testamento ng pag-asa. Siya ay naging isang tagapagsalita. Ang kanyang boses ay naglalakbay sa iba't ibang sulok ng bansa, nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga kababaihan
na nawalan ng pag-asa. Sa kanyang tabi, tumatakbo si Sophie, mas malaki na, mas maligaya, at puno ng buhay. Ang kanyang nangiti ay maliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Sophie ay lumaki sa isang tahanan na puno ng pagmamahal at pag-unawa, malayo sa mga anino ng kasinungalingan. Sa bawat gabi, binabasahan siya ni Ara ng kwento ng paru-paro. Isang kwentong ngayon ay may mas malalim na kahulugan para sa kanilang dalawa. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak na tila humahaplos sa kanyang balat. Dumating si Dr. Silas Navarro, dala-dala ang isang basket ng mga bagong halaman. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malalim, ngunit ang kanyang mga ngiti ay ngayon ay mas madalas, mas malambing. Hindi niya pinilit na maging isang romantikong kasintahan si Ara. Ang kanyang pagmamahal ay isang tahimik na suporta, isang pag-unawa na lumalampas sa mga salita. Magkasama silang nagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin. Ang bawat halaman ay isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ng kamay ni Ara, isang simpleng galaw na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon, ng kanilang magkaparehong paglalakbay. Sa loob ng kanilang bahay, ang amoy ng nilulutong pagkain ay pumuno sa kusina, na tila humihimok sa lahat na magkasama. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ni na Ara at Sophie, mga larawan ng kanilang bagong simula, ng kanilang pamilyang binuo mula sa pagmamahal at pag-unawa. Sa kanilang hapagkainan, ang tunog ng mga baso at ang mga tawanan ni na Sophie at Dr. Silas ay nagbigay ng kasiyahan sa puso ni Ara. Ito ang kanyang heaven. Isang simple ngunit puno ng pagmamahal na buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang salamin, tinanggal ni Ara ang kanyang mga baluti. Ang kanyang mga peklat ay malinaw na nakikita. Isang permanenteng bakas ng kanyang nakaraan. Hindi na ito nagdudulot ng sakit o kahihiyan. Ngayon, ito ay isang paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pagbangon. Tinitigan niya ang kanyang sarili, at sa likod ng mga peklat, nakita niya ang isang babaeng matatag, isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak, at isang kaluluwang natuto ng magpatawad. Una, sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang pagbangon ay hindi natapos sa pagkuha ng katarungan, kundi sa pagtanggap sa kanyang sarili at sa paghahanap ng bagong layunin. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang panlabas na ganda ay maaring mawala. Ngunit ang dignidad at ang lakas ng loob ng isang babae, lalo na ng isang ina, ay hindi kailanman mananakaw. Sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa. Sa bawat peklat, mayroong kwento ng paghilom. At sa bawat pagtanggap, mayroong isang bagong simula, isang bagong buhay na puno ng pagmamahal, ng kapayapaan, at ng walang hanggang pag-asa.